Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, may bago na naman sa e-travel. Yes, tama yung narinig niyo. Pero sana good change, hindi yung bad change na dagdag pasakit sa mga pasahero. Alamin natin kung ano ito. Details coming right. So, ang Bureau of Immigration, along with the DICT, ito yung e-government team ng Philippine government, in partnership with the Commission on Filipinos Overseas, ito yung CFO. So, yung mga makaka-relate nito ay yung mga kababayan nating Pinoy na first time mag-migrate sa ibang bansa. Eto, naranasan ko din ang CFO certificate kasi I was on a fiancé visa, first time immigrant to the US, kailangan kong mag-seminar sa CFO. Just a briefing on what's going to be your life outside of the Philippines, kung in kaso hindi mag-work yung relasyon mo or hindi nag-work yung pag-migrate mo sa ibang bansa, bibigyan ka nila ng mga contacts kung sino yung pwede mong lapitan para makaprocess ka ng papeles mo if you wanted to stay after all the failure you might experience or even success or gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Yan ang role ng Commission on Filipinos Overseas. Before, sa amin, manual. So, alam ko may mga ilan-ilan tayong kababayan na makaka-relate nito, manual. Seminar ka, then sa amin noon, sticker pa eh. But lately, yung binibigay nila is yung digital certificate na. Hindi mo na nga kailangang pumunta sa opisina nila, i-email na lang nila yan sa inyo. So, medyo less hassle. Now, with this recent change sa e-travel, dinagdag na nila ang CFO certificate sa e-travel. Just like with customs declaration. Kasi yung customs before, separate website yun eh. Ngayon, part na siya ng e-travel. Then, yung CFO is now part of e-travel. Kala-launch lang nila ng February 28 sa NAIA na maging parte ang CFO sa e-travel. This should eliminate manual processing. So, mukhang everything is digitalized. This is actually part of the modernization na ginagawa ng ating pamahalaan kasi gusto nila modernize into what the technology can offer nowadays, which is actually good in my opinion kasi sa iisang website ka na lang magfo-focus, hindi mo na kailangang mag-open ng ibang website or hindi mo na kailangang pumunta ng CFO office and get your CFO certificate. Andun na lahat sa e-travel. So this is actually good news para sa ating mga first-time immigrants na kababayan na paalis ng Pilipinas. Kasi hindi ka po makakaalis ng Pilipinas kung wala ito. Doon sa mga magmamigrate. Pero kung tourist ka naman, leaving the Philippines, hindi ito required ang CFO. Pero doon sa mga magmamigrate, like na-petition ka on a K1, na-petition ka on a spousal visa, kailangan na kailangan talaga may CFO ka. Kasi gaya nga ng sabi ko, hindi ka makakaalis because this is part of your exit sa Pilipinas. A documentation that you must have when exiting the Philippines as a first-time immigrant. Mga kapuso, inununsan po ngayon dito sa NAIA Terminal 3 ang Enhanced e-Travel app with CFO system. Ito po yung integration ng CFO at ang e-travel app na kadalasan po ay ginagamit ng mga pasaherong umaalis dito sa mga terminal sa NAIA. At simula po ngayon, ang mga Pilipinong papunta sa ibang bansa na kakailanganin po ng CFO ay automatic na pong mapapaalalahanan ng e-travel app na kailangan mo ng document na ito. At ang pinakamaganda po rito ay simula po ngayon ay yung inyong CFO records ay ma-access na ng Bureau of Immigration sa inyong e-travel app. Ang CFO ay pre-departure requirements ay kailangan ng mga Pilipinong magmamigrate sa ibang bansa para magtrabaho o kaya kumuha ng cultural exchange o long-term residency o yung mga matagal na mananatili sa ibang bansa o kaya halimbawa magpapakasal ka sa isang dayuhan. So, maganda na sinali na nila ito sa e-travel. Alam ko, yung iba na naman ito, magre-reklamo na naman kasi sobrang dami na. Kung hindi naman ito applicable sa inyo, for sure,
mayroon naman doon na hindi mo kailangan itong gawin. Pwede mo itong skip. I will make a tutorial video para makita natin kung ano yung bagong itsura ng e-travel na dinagdag nila yung CFO. Kasi hindi naman lahat kailangan ng CFO. Lalong-lalo na doon sa ating mga former Filipinos, dual citizens, mga green card holder, permanent resident na nakailang balik na sa Pilipinas, hindi na nila kailangan yung mga CFO. Kasi gaya ng sabi ko, yung CFO required lang siya for first-time immigrants. So, kung under ka dun sa category na na-mention ko, like for example, mga kababayan nating former Filipino, hindi naman nila need yung CFO. Kaya for sure, may skip to next step ang e-travel para hindi mo na siya kailangang i-process. Kasi, hindi mo siya kailangan. So, antay-antay lang po tayo sa ating upload para ma-feature natin ang bagong enhanced e-travel system dito sa channel. Kung ano na talaga yung itsura niya kasi ang dami na nilang dinagdag sa e-travel. Yung mga family member ninyo, pwede nyo na rin i-add sa e-travel. Hindi kailangang mag-create kayo ng separate account with e-travel. Pwede isang tao lang ang mag-create ng account sa e-travel. Pwede isang tao lang mag-register, then i-add mo yung mga family member mo para isang trabaho lang at yung mga individual QR code ay isi-send yun via email. So, maganda itong naisip nila kasi pabor ito sa mga kababayan natin na paalis ng Pilipinas, first-time immigrants na kailangan merong CFO certificate which is now part of e-travel portal. So ito po ang pinaka-latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.